Grabe, ang ganda po talaga eh. Nagulat ako, hindi ako na-scam. Yehey, palakpakan! Ay, pakita ko lang yung t-shirt ha. Ang ganda, nabubuhayan ako. Hindi lang talaga ako makapag-reply. Hindi kasi ako makapag-reply po sa messenger. Reported ako. Hindi ako makapag-reply. Kaya wag niyo muna ako i-chat. Wag niyo guluhin yung mundo ko, okay? Eh, yung t-shirt oh. Ang ganda, men. Ganda ng t-shirt oh. Ano pa lang po to? T-shirt pa lang. Wala pa yung mga sticker oh. Last evening po, Sir Tamski. Ayan po, sir, ang inyong order. Oy! Ayan po. Oy! May Nyolo Random News oh. Ang ganda naman yan, men. Ang ganda. Vengador! Ang ganda, men. Ang ganda Sir, na oh. lang, sir, ang inaasikaso ng ating production. Oh. Pero ang inyong ziplock and yung damit po, sir, is Ang ganda, men. Vengador! Ganda oh. thank you po. Nakasip, hindi katulad dati yan, yung kung nakabili kayo dati, ang pangit po talaga ha. Sorry po sa gumawa ha. At least, napagawa po sa inyo. Pero ito po kasi yung gusto ko, ganyan no. May Nyolo Random News, may sticker, meron ditong ano, dito, nakalagay po dito, nagilod na ba kayo? Ganda men! Ganda! And last evening Yan po, oh, Sir Tam. ganda oh. May Nyolo Random, ganda men. Oh, ang dami oh, ayan na. Oh, ang ganda naman yan. Ayan o, may Nyolo Random News. Saan ka pa? Vengador! Diba? Oh, yeah. Kaya abangan nyo yung t-shirt ha. Dami mo-order. Ha? Ang dami po mo-order. Babalita ko kayo. Magpapagawa na lang po uli ako. Grabe, ang ganda. Nakalagay po dito dyan. Maiya naman kayo. Tas BBM sa likod dyan. Vengador. Ngayon, ito po. Gusto mong pasalamat sa inyo na nagustuhan nyo ba ang ating nagustuhan nyo po ba ang first episode ng Vengador? Type Vengador kung nagustuhan nyo. Paano naman dyan? Type Vengador. Sabi ni Barbie, laban tayo. Suntukan tayo. Sobrang anggas pero tumakbo. Bakla. Hoy, maraming salamat ha. Ang dami pong good feedback. Alam nyo po, sa totoo lang, first episode po namin yon. And, hindi po namin alam kung magtutuloy-tuloy po kami. Pero, nagulat po yung mga production dahil umaapoy po. Umaapoy po talaga yung YouTube kahapon. Ang dami-dami po nanonood. Tuwan-tuwa sila. Shoutout sa production team namin. Diyan. Shoutout po sa inyo, ma'am. Diyan, shoutout po. Destiny roke, bading na mapange. Parehas malandi, parehas ugali. Hindi sila gudeng. Sila'y mangga badeng. Diba? Shoutout po sa inyo. Napaka-salamat po. At na-feel namin kahapon ay napakasarap po ng feeling dahil nasuportahan po nyo kami na ano po ang Vengador. Salamat po. Wala po kaming script doon. Gusto lang namin nagpresenta po kami na tumulong. Di ba po? Nagpresenta po kami na tumulong para po sa ating gobyerno, para po sa ating Pangulo. Diba? Nagpresenta na po kami. Okay? At ang requirements po, isang maganda yung boses, siyempre si Koy. Diba? Sabi, ang requirements, kailangan namin ng isang magandang boses na vlogger, si Koy. Kailangan namin na magaling mag-moderator.
Kailangan namin na maging magaling moderator. Siyempre si Boss Mike. Kita niyo naman, siya yung nasa gitna. Si Barbie nagbekal na, naduwag, di na sumipot, baklita, natakot. At siyempre, yung huling requirements, yun nga po ang in-applyan ko. In-applyan ko. Diba? Sabi ko nga sa inyo, tinanong ako, anong English sa magdanakaw? Wala akong maisip. Nakita ko sa screen, Pulong Duterte. Ay, tanggap na to. Umiyak siya, Barbie Duterte ay sangdar na, suot ng pink na So, ako yung huling napili. Okay? Ako po yung huling napili. And thank you po. At yan po ay sa pamamahala at pagbuo ng concept ay si Boss Mike. Ayan, si Boss Mike po yan. Nag-usap-usap po kami, mga vlogger. Ay, sabi ko nga po sa inyo, nag-usap-usap lahat ng mga vlogger na kailangan natin tulungan ng Pangulo. Kailangan natin ng Pangulo tulungan laban sa fake news. Tulungan natin si Yusik Claire laban sa fake news. Okay? So, kami po na Bengador ay nandito na po sa inyo dahil kami na po ang bebenga sa mga taong nagdudulot ng fake news, sa taong nagdudulot ng luga, at siyempre, kami ang apoy na susunog sa inyo. Patayin mo si BBM. No joke. Diba? Abangan nyo po yan, ha? Abangan nyo po. At tapos, eto pa po, may mga guest po kami na parating dyan. Eto mong second episode, mabigat kagad yung guest namin. Ha? Tiga ICC. Okay? Tiga ICC po ang guest namin dyan. Ako po ang tatayong translator ng tiga ICC. At isa po siyang Mexicana na imported. Ako po ang translator. Diba? Ganun tayo, nag-adjust tayo. So, sinabi niya, sabi natin, que me puta de gracia, nuknukan de lata, kutsara tinidor, siksikan la meseta, salong suso, salong ganisa. Okay? Diba? Ang ganda, hindi natuwa rin po ako kasi po ang ganda ng batuan namin. Ang ganda po ng batuan namin. Kaya minsan po, kita nyo, hindi namin alam kung ano yung sinasabi ni Boss Mike, ni Koy. Naguguruan kami, puro panot, lahat puro panot eh. Sabi ko, Boss Mike po, dami natin panot. Ang daming Ilocano, panorte ah. Yan, salamat po. Dahil sa inyo, tuloy-tuloy na po ang Bengador at natuwa po ang ating mga kababayan, natuwa po ang ating mga mga loyalista, natuwa po ang ating mga subscriber at thank you po. Tuloy-tuloy na po ang Bengador, abangan nyo po yan. Every Thursday, 4 p.m. sa YouTube channel namin. At magkakaroon na po kami ng FB page na Bengador. Abangan nyo po yan. Isasabihin na lang po namin Bengador. Bebengayin namin po ang mga fake news na yan. Dahil masyado nang lumalala. Diba? Okay? Okay, magsimula na po tayo dito po sa ating unang topic. Ito na po, Jinky Luistro, magnanakaw. What the? Is stupid. Diba? Ano sabi? Opportunistang vlogger, negosyo agad. Negosyo? Magkano lang kikitain mo doon? Tanga ka pala eh. Ha? Ano gusto mo? Ha?
Anong gusto mo? Amazing love. Ano gusto mo? Mangutot ako sa OFW. Di ba? Ano gusto yata na ito? Mangutot na lang ako sa OFW. Uy, magano naman kayo dyan, palipad. Magpalipad naman kayo. Gusto yata, ganun ako, DDS vlogger. Okay? Di ba? Iba to, boy. Gusto yata. T-shirt? Papalamon ko mo pamilya ko dyan sa kikitain mong 50 pesos. Oh. Kita mo, t-shirt. O, ba, 50 pieces na t-shirt. Kita mo, 50 pesos. 2.5. Ano, kulang pa yun. Nag-tuition ng anak ko eh. Negosyo na yun sa'yo. Hindi ako high blood sa'yo. Hindi ako high blood. Ako high blood. Na-high blood lang ako kay... Paano ito? Marty Stress. Okay, ito na po, Jinky Luistro. Alisin na natin mga lugang yan. Wala namang bilang yan eh. Ada ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Inireklamo na sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro Oh my at God! mga opisyal ng DPWH Batangas. Oh my God, Jinky Luistro, kurakot na ba talaga to? Nireklamo na to Aba! Dahil sa umano'y overpriced Cat's Eye project na binaklas din kalaunan. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nagsumiti ng isang letter complaint sa Ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglikawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang Cat's Eyes o Reflective Road Studs Project sa Batangas City. Alam nyo, gusto ko itong... Ay, Ma'am Yuki Sawaki, maraming salamat po! Alam nyo, ayoko ng Cat's Eye eh. Ayoko niyang Cat's Eye. Kasi, ayoko niyan eh. Ang gusto ko, Pussycat. Yan ang gusto ko eh, Pussycat. Wala kang puso, hayop ka! Yan ang gusto ko. Ayoko ng Cat's Eye. Parang ang corny. Gusto ko Pussycat. Di ba? Mas okay si Pussycat, di ba? Lagi kang pinapasaya. Ayan na. Direklamo po si Jinky Luistro sa Ombudsman. Aba, wala ba kayo napapansin? Wala po ba kayo napapansin? Wala kayo napapansin? Kasi ako may napapansin na ako eh. Ganito ang pinagdaanan ni Ombudsman Remulla. Ganito. Tinadtad ng reklamo, tinadtad ng tinadtad. Ganito, di ba? Kasi, mamaya malalaman nyo. San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Oh, sabi niya, wasteful implementation. Okay? Bakit? Ilang beses tayo nanood ng Blue Ribbon hearing? Kanino ba? Kanino ba dapat sisihin yan? Sa DPWH. Bakit? Sila ang implementor. Diba? Bakit si Jinky Luistro? Tinatawagan niyo ba yung DPWH? Hello, Henry? Hello, kulang pa ba yung pondo mo, Henry? Gumaganon ba siya? Sagot! Sumagot kayo, mga libag, mga karayuma. Gumaganon ba siya? Hello, Henry? Ano, kulang pa ba? Disappearing message to. Disappearing voice din. May ganun ba? Oh, meron din bang kinakapatid mo na si Bernardo? Wala naman Oh, yung Yuse, kinakapatid mo, paborito ni Papa? Di ba? Paborito ni Papa?
na dating presidente at maraming pelikula. Bakit si Jinky ang sinisingin natin? Bakit si Jinky Luistro? Mamaya malalaman nyo. Pero bigyan ko kayo ng clue. Si Jinky Luistro po, isa sa mga kinatawan na pumili. Kanino? Kay Ombudsman Remulla. Kinatawan siya ng Department of Justice ngayon. Then, pag kinatawan ka na ng Department of Justice, may posibilidad kayang maging DOJ Secretary siya? Di ba? Kasama siya sa mga pumili bilang congressman, napili siya na sa mga screening, sa mga sa pag-appoint ng ombudsman para ma-refer sa presidente. Kasama si Ma'am Jinky Luistro. So, kasama siya doon. So, posibilidad ba siya maging DOJ secretary? Kaya nga sinabi ko sa inyo. Di ba? Kaya nga sinabi ko sa inyo, wala ba kayong nahalatang galawan? Galawan na katulad ng ginawa kay Remulla? Hinaharang, sinasarhan ng pinto para hindi makatagos sa posisyon. Ganito ang pattern ni Remulla. Pero siya pa rin ang promote. Bakit naman si Jinky Luistro ang titirahin nyo ngayon? Siya ba ang implementor? DPWH secretary ba sila? Hindi. Trabaho po ng DPWH secretary yan. Na i-implement ang mga project sa mga district engineer. Bakit mo isasabit si Luistro? Siya ba? Hindi siya. Kung sabihin mo pumunta yung pondo sa kanya, pumunta yung pondo, nilaan niya. Wala nang problema eh. Ireklamo mo yung solid evidence. Paano ba yung solid evidence? Di ba? Paano ba yung solid evidence? Ang solid evidence po, yung may mensahe ka na, hello, Henry. Hello, Bryce Hernandez. Kailangan ko ng 1.5 billion. Solid ang evidence. Rekta sang rekta na rekta. Pero ito, ano yun? Kasalanan niya ba yung cat's eye may problema? Hindi niya kasalanan yun. Kasalanan ng DPWH yun. Sino ba nagpaplano? Sino ba nag-i-implement? DPWH. Kaya nga sangkot ang BGC boys. Bulacan Group. Diba? Sila ang sangkot ngayon. Dahil sila ang may mandato sa proyekto. Ginagawa nila to kasi nga malapit nang i-appoint, if ever, si Ma'am Jinky Luistro at isa siya sa pinagpipilian na ngayon na maging DOJ secretary. Haharangin nila ngayon para madungisan. At pag nadungisan po, hindi po siya maa-appoint. Dahil pag na-appoint po si DOJ secretary, Jinky Luistro, napaka-solid. Biro mo, ombudsman mo, Remulla, ibibigay mo kay Jinky Luistro na ilang beses pinataob ang mga fake witness, na ilang beses pinataob ang mga iba't ibang mga sinungaling. For example, sino? Diskaya? Sino pa? Duterte mismo? Ang Panginoon nilang demonyo? Ilang beses? Si Cassandra Ong? Si Alice Guo?
Ikaw pa rin ang baby ko, ang baby ko. Namimiss kita, namimiss kita, bagkat ikaw pa rin ang baby ko. Diba? Kahit na nilalaplap ka na ng mga jail guard na ikaw pa rin ang baby ko, ang baby ko, ang baby Alice Guo ko. Namimiss kita, namimiss kita. Stupid. Diba? Ay, Ma'am Victoria Cordilasen, maraming salamat po. Diba? Yun po ang mga pinataob ni Jinky Luistro. Kaya, she is the most qualified to the position of DOJ Secretary, Your Honor, Mr. Chair. Because this woman is really will have a big impact in the DOJ. What is the option and the factor, Your Honor, Mr. Chair? Number one, she is like Miriam Defensor Santiago, well-equipped and well-learned in the Constitution and law. That's Jinky Luistro. Diba? Kaya lahat na lang po ng pag-aarang gagawin ng mga talipandas para hindi po makatakas. Diba? Ayaw nilang palusutin si Jinky Luistro dahil pag nakalusot, patay kayong lahat dito. Oh, dumako naman tayo dito. Huwag natin ano yun yan. Ito po. Dumako tayo dito po. Kaya hinahamon na po ni Senator Lacson ang piluka. Ay, ang piluka tuloy. Diba? Ito na po. Dahil nga po, ito na po. Nagkakagulo-gulo ngayon. Dahil nga po dito sa lintik na Marines na to. Na si Gutesa. Nasaan ba si Gutesa? Nasaan Gutesa? Nasaan Gutesa? Peluka ako. Peluka ako. Ano gawa mo diyan? Ano mo gawa mo diyan? Nakakumot. Nakakumot. Diba? Kaya sabi ni Mr. Lacson, a lie. Lacson on defensor's claim that Gutesa is in Marine custody. Ayan po. Kasabwat pa po. Kasabwat pa si Mark na hindi na maka-defensor. Oh my God! Utak, man! Ano? Mark? Naturingang apelido mo ay defensor, pero ngayon, hindi ka man lang maka-defensor. Utak yan! Patayin mo si BBM. No joke. At ito pa nga ang sabi ni Mr. Ping, na medyo nagtatampo ako sa iyo, Mr. Ping Lacson, I am really slight
only mad at you right now. Because I'm wondering why you are in ayop na English to, nakaka-aching pala. Nakaching ako dun ah. I'm wondering why you are always proud of this nagmamagalong. Are you sure about that, Mr. Ping? Please think not just twice. Think many times. Because this nagmamagalong have a mystery behind the back. Diba? Ngayon, ano sabi ni Lacson? Lacson to ask Marcoleta help in finding his surprise witness. Tama nga naman po. Kung wala yan sa Marines, bakit hindi ka magkipagtulungan? Sabi mo, puro kayo taong bayan. Puro kayo para sa Pilipino. Puro kayo nais yung masolusyonan ng flood control. Eh bakit hindi natin hanapin yan lintik na gutesa na yan? Kahit maitim siya, magdala tayo ng milyong flashlight. Wala na kayo madadahilan dito. Okay? Kahit maitim yan, magdala tayo ng maraming flashlight para makita natin. Oh. Dadalin nyo doon, magdudulot ng panggulo. O ngayon, bakit hindi nyo hanapin? Bakit tinatago mo, Marcoleta? Ayun ang isipan ng taong bayan ngayon, tinatago mo. Okay? At hindi mo lang tinatago. Nakakumot sa peluka mo. Peluka, peluka, ang buhok niya ay peluka. Nakatago dun si Gutesa, nakakumot putong. Bakit di ilabas mo ang prime witness ninyo? Yung tropa mong si Mark Defensor. Hindi na mahanap si Gutesa. Paano nakatagok sa kanyang peluka? Detonate! At bukod sa peluka, ano pa ba ang tinatago ni Marcoleta? Pakinggan po natin ito. Patuloy nang hinihimay ng Billionario News Channel ang isinapublikong SALN ng mga senador. Ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that that all departments should be able to have the same transparency as we are setting in the Office of the Ombudsman, because everybody here, all the government officials have accountability issues. We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicized na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos.
Nakakuha rin ang Billionaire News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind. Kita nyo po, ayan po ang isa pa sa sinatago bukod sa piluka. Ano ang tinatago? Tinatago niya po ang kanyang mga pag-aari. Paano ka naman magkakaroon ng 51 million pesos na pera mo? Gagastusin mo sa eleksyon ay 112 pesos. Anong klase po yan, Your Honor, Mr. Chair? Tila tayo ay nililihis ng isang senador na isang binoto ng taong bayan. Literal, garapal, at walang pakundan na panloloko. Bakit po tayo niloloko? Meron ka lamang 51 million na pera, pero ang bibilin mong bahay at lupa ay 112 million para maintindihan nyo. 51 million lang ang pera mo, pero ang bibilin mong lupa ay 112 million. Paano mo mabibili ang lupa at bahay na yan kung 51 million lang ang pera mo at sinabi mo, ano? At sinabi mo, Your Honor, Mr. Chair, na wala kang utang, wala kang donasyon sa iyong pagtakbo. Pwede po ba yun, Mr. President? 51 million lang? Ang ari-arian? Tapos, nabili niya 112 million. Paano yun? Pwede, kaluluwa ng bayan to. Ikaw talaga. Xi Jinping. Napakalupit po. 'Di ba? Kaya maging mapagmatsyag tayo dito. Maging mapanuri po tayo. Meron pa tayong bilyar na 1 billion lang pero trilyonaryo sila. Meron pa tayong Cheese Escudero na 18 million lang pero may lupain sa Baguio o Alpaland. Merong para iba ring na 55 million. Meron tayong Bongo na 32 million lang pero may bahay sa Ayala Alabang. Oh, merong CLTG. Paano nangyayari na nasisikmura ng mga taong bayan na suportahan ng mga to? Sabi ko nga sa inyo, huwag tayong magpakabobo. Gulping na tayo. Kung pipiliin nyo to, walang future, walang kinabukasan ng mahal na bansa. Gaya ng sabi ni Rizal, ang di magmahal sa sariling wika, di ba? Ang di magmahal sa sariling wika, mataas ang bilihin. Oh. Ano yan, salin nyo? Niloloko nyo ang taong bayan? Ano yan, salin nyo? Palamuti? Basta lang makapagpasa kayo? Basta lang may masabi? May mapasa? May magawa?
Akala naman nyo lulusot kayo. No, Your Honor, Mr. Chair. Because the Ombudsman is willing to take a risk and make a lifestyle check. Okay? Magkakaroon ng lifestyle check to. Kailangan i-check natin ito. Dahil pera natin ang pinapaikot nila. Pera natin. Pero mo 51 million lang. Gumastos ka sa election mo na 112 million. Tapos wala kang donasyon, wala kang utang. Saan mo kinuha yun? Sa China? Diba? Saan mo kinuha yun? Sa China? Ha? Isang banggit mo lang na no West Philippine Sea, yung ba yun? Kaya po mag-ingat tayo. Okay? Mag-ingat tayo. Saan pa po tayo dapat mag-ingat? Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
inyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buhok, hindi ito matatapon. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin